Ang tao, yatagan sa Diyos siyang kagalingan sa pagpili sa dalan ng iyang pagkasubayan. Yutera ang nagsubay sa hustog matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa kadalan. Nga daw matarong alang sa iyang kagalingon, apan nakatapusan, usaday kadalan sa kamatayan o kapakyasan. Sa panginaot nga mibalik ngadtos kamaturan, kadtong tao nga naisimang sa matanong pagtulunan, kining talagsong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagbahin-bahin, nagapahayag sa mga paagi o gikan sa balang kasulatan, pinaagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya matagalib ning tulumanon oras sa grasya, nagatud alang kaninyo, pinaagi sa nayosang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Come Mission Incorporated. Okay, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, welcome to our Grace Hour program. Once again, nagapasalamat kita dako sa Ginoo sa lainasog nga opportunity nga kita makahimo sa pagdaig kaniya nining kagabi yon. So pasalamat kita sa iyang guidance, salamat kita sa iyang protection sa atong kinabuhi ug labos tanan sa provision. Okay, so akong greetings, mga musta una kita sa tumagagsunan, especially sa akong family dito sa Bukidnon kay Mama Beauty. O sa pamaigsoon dito, sila ni PB, ni Ariel, ni Willie, ni Inserobi, kay Wilsie, o kay Manoy Inom, o sa tibok nilang pamilya. Mayong gabi, o sa mga pagumangkon. Mga relatives, Lugas family, Lopez family, Malaras family, Islawan family, Alian family, Himarino family, Tayong family, sa Bukidnon, good evening. O bisan pa sa akong sa mga relatives dito sa Gidawan PB Corpus Masbate, kay Aisa. No, Aisa is watching from Masbate. So good evening dia, and then uban sa imong pamilya o sa kuan po datong mga kaparintihan po dito sa Magtagantang sa Nugas family. Mayong gabi po niyo din ha. O labasan bisan pa kay Dodong Dobi o kay Sibis. Mayong gabi. O ako magkaigsunan diri sa Cebu City, sa Carlock Church, diya sa Alaska, kay Ma'am Vilma, uban sa iyang tibok nga membro sa Panimalay, good evening. Brad Jonas, Gina Labrador, Ma'am Nancy, Kuya Artemio sa pamilya, Brad John, o sa tibok pamilya, Manatad, o Katipas, o sa tibok pamilya, kay Atelina, o kay Ate Solidad, o bisan pa sa Kaigsoon Daya, o Milis family, mayong gabi kanyang tanan diha. Diya usab sa Buhisan, sa kay Kuya Marvin Ignacio o kay Ate Marilyn de la Serna, good evening. Bisan pa sa atong magkaigsunan diya sa Bulacau, Iglesia family, Ate Joy o Kuya John, o sa tipog niyang pamilya, o bisan pa sa mga kaigsunan usab nato sa Marie family, kay Kuya Jory, Ate Grace, o bisan pa sa mga kaigsunan sa Bulacau Highway, kay Ate DC, kay Claire, o sa iyang pamilya. Magkaigso na ito diya sa Talisay, Mosquete family, Gallery family, Matos family, Ate Doris, Adin Manatad and family, Ate Jing Oxteron family, Patusa family, Ate Joy Martinez and family, Cabuyo family, Gloria family, Serunda family. Mayong gabi, diya usab sa magkaigso na diya sa Inayuan, kay Ate Jing o si Sir Lorenzo Tayabas, Ate Philly o kay Kuya Harold, good evening. Bisan pa diri sa Cebu City, kaya kay H.L. Alfanta o kay Ma'am Lorgie Alfanta, Kuya Joel Rances, o siyang pamilya, o bisan pa usab sa pamilya usab ni Kuya Ratoy, Evangelista diya sa highway, Bacalso, o bisan pa din sa church la Irish, o sa kay Abel, o sa Kosab nga pamilya. O bisan pa diya sa Cordoba, Lapu-Lapu, kay Tibilia o Kuya Mama Evangelista, good evening. Co-workers din sa Cebu Grace Gospel Church of Christ, Pastor John, Nanay Deb, and Pastor Jess o Ma'am Panik. Sa itong mag-aigsunan o sa tanan nga mga membro sa Carlock Church, salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-ampo sa ito ministry, sa kanunay nga pagsuporta, emotionally and financially, ang Ginoo ang magapanalangin natong tanan o sa mas daghan pa. Co-workers sa Cebu District headed by our beloved SM Pastor Joel Lamberti,
TCM workers, brothers and sisters in Christ, good evening. So salamat kita, pasalamat nako sa Ginoo tungod kay nakapadayon kita sa atong Hour of Grace or Grace Hour program this evening. Okay, so kagabi kung naatoy pipila nga nakatanaw sa ato ang live kagabi, adunay portion nga nawala ang atong audio tungod kay nalubat ang atong mic. So karon I try nga ako i-recall pinaginini ato sa ipadayon ang topic kay taas man kay itong topic about Bema Seat Judgment. Now this evening, let's open our Bible to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. If you have your Bible with you, you may open your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. The Word of God says, know all of you, not that they which run in a race run all, but one receives the prize. So run, that all of you may obtain. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Para giyahan ta sa Ginoo, magampo na kita. Our dear God and Heavenly Father, O God, salamat kay dako sa imong higuban ka namo sa tibok nga adlaw. And thank you so much, Lord God, for this opportunity that we can worship you, glorify your name to this Grace Hour program. And I pray, O Lord God, that you may help us to understand thy word and also use your servant, O God, in a very effective way. May your name be glorified this time, O Lord God. This is our prayer in Christ's wonderful name. Amen. Now, according to 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25, ang pulong sa gingon nga sa verse 25, and everyone that strives for the mastery is temperate in all things. So, ang explain na ako ni kagabi, ang word nga temperate is discipline in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown. Now, kanang mga athlete, niapil na sila sa mga kanang matawag na to nga palaro. Ang purpose is to obtain corruptible crown. Kanang mga corona o kanang mga prize nga madunot lang. Pero kita, sa diyang nakita sa Christian race, ang gusto na ito ma-obtain, ang kanang ginatawag nga incorruptible crown o kanang corona nga dili ma-dunot. Now, let's go back sa atong topic last night. Adunay mga crowns or heavenly rewards. Now, first, crown of life, asa ni ihatag, katong ni-endure sa mga trials ilang kinabuhi while serving God. Second, adunay crown of righteousness, asa ni ihatag, katong mga kaigsunan nato nga nahigugma sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ani diha sa kapanganuran o sa rapture. Ani katulo, crown of rejoicing, katong hugihon sa pag-share sa pulong sa Ginoo nga pinaagi sa iyang pag-share, adunay makakaplag o kaluwasan o ma-reconcile ang relasyon sa Ginoo. And then, ang crown of glory, mo ni ang mga kini ang prize or reward for faithful spiritual leaders, katong mga leaders or shepherd or katong nagdala sa church nga faithfully sila nag-serve sa Ginoo. So, they will receive crown of glory. And then, an incorruptible crown para kini sa mga disiplinado. Adunay self-discipline. Kung kag self-discipline, adunay mga panahon sa akong kinabuhi nga tintalon kita, pero kung adunay kay disiplina, so kabalo ka po to resist. Ma-resist nimo or kabalo ka na dili ka magpadala sa temptation. So mo na i-recap ig So great sa tas atong mga nagapanaw. Good evening, Pastor from Ate Dina Pataling Mosquite. Good evening, di ate. And then, so, ate kay Ma'am Bilba, good evening, everyone. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa ato ang program, Grace Hour program, o ang Ginoo magapanalangin kaning tanan. So, muna ang atong puntong na gi-share kagabi, and then, unta, sa mga gitagaan atong highlight sa ato ang study nga kinahanglan nga we must not think lightly of the Bema judgment. Pagpasabot, dili kay imuha lang i-take lightly ba nga okay lang
Okay lang dili ko makahatag og award, di ko makaangkon og award basta kay malangit. Pero while naapa kay opportunity nga makaserve sa Ginoo, why not nga mo serve ka sa Ginoo nga faithful ka niya? Nga like Apostle Paul, nga ningon siya sa iyang valedictory address, I have fought a good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. So muna maigsoon nga, kung kaya ni Apostle Paul, he was persecuted while serving the Lord, kita po nga mga Kristohanan in this present time, makahimo gapon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Motivation nato ni mga crowns or heavenly rewards nga giandam sa mga tao nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios. Now, let's continue our i-focus na to ang atong motivation. Atong topic karon is about motivation for service. So sa mga makamotivate na to, of course katong reward na to makita diri. Now, why I need to discuss this kining ginatawag nga motivation? Tungod kay there are several false motivation. Sayop ba or misconception nga mo naga-motivate kanila pero actually dili dito sakto ang nagahatag kanila pagkasig. Now una na sayop nga motivation is that we are not to serve in order to become Christians. But pasabot dili kita mo alagad aron nga mahimo kitang Kristohana. Okay? Una na kay kasagara sa uban, ngano makaingon kita nga misconception or sayop siya nga motivation tungod kay daghan ang mga tao karon nga ni-serve sila sa Ginoo aron mahimo silang Kristohanon. Pero maigsoon, according to Ephesians chapter 2 verse 8, ingon diya ang balang kasulatan, for by grace you have been saved through faith, and not of works, lest any man should boast. But pasabot kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo. And then and that not of yourselves, it is the gift of God. And verse 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. So, makita nato rin may igsoon. Klaro kayo sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga, una sa tanan, dapat maluwas una ikaw. Dapat Kristohano na ka nga moalagad sa atong Ginoo. Dili kay moalagad ka aron nga mahimo kang Kristohanon. So, works done to obtain salvation are dead works. But pasabot, kung ikaw naghimo o nagbuhat aron ka makaangkon og kalawasan, kana nga binuhatan patay na atubangan sa Ginoo. Anong patay man? Tungod kay una sa tanan, you have no relationship with God, patay ka atubangan sa Ginoo. So, mo resulta gyapon ana sa espirituhanon nga kamatayon. Kay una sa tanan wala kay relasyon sa Ginoo. That's why, my dear beloved in the Lord, sayop na nga mo serve ka sa Ginoo in order to become Christians. Now, according to Matthew chapter 22, the word of God says, many will say to me in that day, during the judgment, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils, and in your name done many wonderful works. So, mga tao nga, mayunani nga, daghan kayo mingon sila nga, Ginoo, wala ba kami nagpropesiya diya sa imong ngalan? O diya sa imong ngalan, nagpagawas sa mga yawa? O diya sa imong ngalan, naghimo sa daghang katingalahan nga butang. So mo na mga tao nga nang dili tanan ming Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. Kaya naman, unsa ingon sa versikulo 23 sa Matthew 7:23, ingon diri, and then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, all of you that work iniquity. Sa ingon sa balang kasulatan, og unya ako mupahayag ngadto kanila, ako wala gayud nakaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat sa kadaotan. Muna maigsoon, basig mapareha ka ng mga tao nga nagmagingon nga Ginoo apan dili sila makasulod sa kingharian sa langit. Kay una sa tanan, wala man sila yung relasyon sa Ginoo. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon nga maluwas, nagsalig sila sa ilang pagpangalagad aron sila maluwas. Maigsoon ang sakto mangalagad kita sa Ginoo tungod kay luwas na kita. Sumala sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. So daghan sa panahon sa paghukom, daghan mingon Ginoo. Pero wala sila maili sa Ginoo. Mana maigsoon nga karon pa lang daan, kinahanglan kabalo na ka unsa man ang imong pagpangalagad karon. Kung alagad ka, kung kanunay ka nagasimba kada Domingo, gapil kag prayer meeting, gapil kag Bible study, and then sa imong pag-apil, gapil kag fellowship,
Nag-apil ba ka, ana, tungod kay gusto nimo may Kristohanon? Kung mo na ang imuhang motivation, so siya ang imong kaugalingon igsoon. Ika-duha nga, ganatag sayop ng motivation is that we are not to serve in order to remain Christians. So, sa ganini, dapat dili ta mo alagad aron nga magpabilin kita nga Kristohanon. According to Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang ingon sa Bisaya, ingon nga masaligon may tungod dinhi gayud nga butang. Nga siya nga nagasugod na sa usa ka maayong butang diha kaninyo, muhimo nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Kinsa man day ang mag-maintain sa atong salvation? Ikaw ba or ang naghatag og kaluwasan? Now, ngayon, dili kita maka-maintain sa salvation. Nga naman, kung kini ang motibo nimo, this motive would cast doubt on the sufficiency of His work on Calvary and His continuing work in heaven on our behalf. Nga naman, sufficient na ang gibuhat sa itong Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo. O na, kanang sana, enough na nga makaluwas ka na itong tanan. Enough na to ang iyang gibuhat dito sa cross Kalbaryo. Dili na kinanglan nga mo serve ka in order to maintain your salvation or aron nga magpabilin ka nga pagkakristohanan. No, ang service din mo ni ato makita diri nga kining nangalagad ta tungod kay ang Ginoo nagapadayon siya o nagapamuhat siya maayong butang sa imong kinabuhi. Dili lang kay ikaw giluwas karon kun dili ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanimo sumala sa balang kasulatan unsa man ang gihatag kanimo sumala sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 kanang eternal life, meaning walay katapusan. So muna maigsoon, ang pag-serve na to dapat dili pinagi sa mo-serve ka aron nga ikaw magpabilin nga Kristohanon. Kaya nga sayop na nga motivation. Ikatulo nga sayop nga motivation is kanang ginatawag nga mo-serve ka aron nga mahimo kang spiritual. So we are not to serve Him in order to be spiritual. Dili ta maalagad sa Ginoo aron nga mahimo kang spiritual. Kay tinuod mga igsoon, daghan kay mga tao nga gusto sila nga moalagad pero kana bitaw mga babe Christian, kanang mga carnal Christian. Actually dili gina sila makapangalagad sa Ginoo nga genuinely. Why? Tungod kay kuan pa man kanang sana tikas pa ba? Kanang divided pa ang ilahang una-una. Pag spiritual na gani ka, kanang you allow the Holy Spirit nga mo'y mag-guide, mo'y mag-control, mo'y mag-lead kanimo sa saktong nga direction sa imong Ginoo. Mo'y gusto sa Ginoo, dili ka na nangalagad ikaw tungod kay control ka sa imong unod. Kung dili nangalagad ka tungod kay gialaw nimo ang Holy Spirit nga may magalihok sa imong kinabuhi. The service He longs to see out our hand flows out of spirituality. It does not produce it. So muna ato makita ta maigsoon nga gusto sa Ginoo tungod kay gialaw nimo nga ang Ginoo may magalihok sa imong kinabuhi pinagi sa guidance of the Spirit muna nga maka-serve ka niya. Okay, next nga service nga makita kita nga sayop nga motivation is that kining service is not the result from struggle for prominence among the believers. Look at Philippians 1:15. Some indeed preach Christ even of envy and strife, some also of good will. So naiuban nga nagwali, giwali nila si Kristo tungod sa kasina or panag-away o ang pipila usab sa maayong kabubuton. Now, dili niingon nga nagwali kita aron nga mahimo kitang ilado or mahimo kitang prominent. Kung dili nagwali kita tungod kay mo kini ang atong usa sa mga responsibilidad nga gihatag sa atong Ginoo. Now, kung mao na ang mga false motivations, we are not to serve in order to become Christian, we are not to serve in order to remain Christian, we are not to serve Him in order to be spiritual. Our service is not to result from a struggle for prominence among the believers. What are the true incentives or motivation offered to us for serving our Lord and Savior? Unsa man ang tinuod gyud nga motivation nga gi-offer sa ato aron nga kita makaalagad sa atong Ginoo ug manuluwas sa atong kinabuhi. Number 1 is our gratitude for what Christ has done for us. Kanang moalagad bitaw ka tungod kay
nagpasalamat ikaw og dako sa Ginoo sa iyang gibuhat sa imuhang kinabuhi. Mabitaw na si Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 1 and 2 unsa ingon niya, I plead to you therefore brethren by the mercies of God that all of you present your bodies a living sacrifice fully acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and perfect will of God. Ang si Apostle Paul mismo, naghangyo siya to offer our bodies. Nga naman, kanang bitang, mualagad ka sa Ginoo, nga imong ihadad ang imong tibok nga kaugalingon sa Ginoo, tungod kay mo kanay imong expression sa imong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang gibuhat dito sa Cross Calvario. Tinuod, kung wala pa siguro ang atong Ginoong Jesucristo nagpakamatay dito sa Cross Calvario tungod sa iyang gugma kanato, kitang tanan padulong sa impyerno. Apan tungod sa iyang kaluoy, tungod sa iyang gugma kanatong tanan, siya nagpakamatay. Christ died once and for all. Siya nagpakamatay makausa og para sa tanan. Mo na untay atong himon nga motivation nga magpasalamat kita sa Ginoo, moalagad kita sa Ginoo, ingon nga kita nagpasalamat kaniya sa iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. Nga dili man gid nato kaya, we cannot save ourselves. Dili nato kaya nga luwason atong kaugalingon gikan sa bondage of sin, penalty and presence of sin. Dili nato na makaya nga pinagis tong kaugalingon maluwas kita niana. Pero pinagi sa gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross Kalbaryo, naluwas kita mo na unta mo-motivate nato nga magpasalamat kita sa Ginoo sa iyang gibuhat nga ni kanato. And then ikaduha nga tinuod nga incentives or motivation is that the love of Christ. Kining gugma sa atong Ginoo. Tungod sa nagugma siya nimo, nagugma siya nako, siya nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Manayong diri may igsoon kay ang gugma ni Kristo nagapugong kanamo. Tungod kay kami sa ingon nagahukom na kung ang usa namatay alang sa tanan, nan ang tanan mga patay na. So usa ito makita diri, for the love of Christ constrains us because we does judge that if one died for all, then we were all dead. So usa ka nakapagpainumdum mga igsoon nga dili kita makahimo sa pag-serve kanimo o sa Ginoo kung dili tungod sa iyang gugma kanatong tanan. Mabita na nga usa sa mga pangutana nga atong i-consider, sayon ba higugmaon ang Ginoo? Sayon ba higugmaon? Kung humanly speaking, lisod gid siya higugmaon. Lisod kay ang standard sa Ginoo is kanang taas kayo. Pero siya mismo ang nahigugma kanato in the first place aron nga makahimo kita sa paghigugma kaniya. Amen ba? So manindot no. Yes, lisod kay higugmaon ang atong Ginoo tungod kay perfect siya. Pero He first loved us. Siya mismo ang una ang nagigugma kanato. Aron nga makahigugma usab kita kaniya. So mga maigsoon nga unta no atong motivation sa pag-serve sa Ginoo tungod sa gugma niya, gugma sa atong Ginoong Jesucristo. Inom dumi. Ibutang sa imong naon kasing-kasing. Gihigugma ka sa Ginoo. Ningon kasi kung sa imong kaugalingon, grabe ka makasala, grabe ang imong nabuhat nga sala, grabe imong nahunahon nga sala, grabe imong nalitok nga sala, nakasala ka pinagi sa buhat, nakasala ka pinagi sa pagsulti, nakasala ka pinagi sa imong nauna. Kana isurrender na sa Ginoo kay nganuman ang Ginoo nahigugma kanimo. Ug unta mo kanay motivation nimo nga mo-serve ka sa Ginoo tungod kay love ka sa Ginoo. Ug tungod sa iyang gugma, siya nagpakamatay dito sa Cross Calvary aron ikaw makaangkon og kaluwasan. And the next nga ito makita diri nga true incentives or motivation is that kining concern for the lost. Ingon diri, kinanglan nga ato bang ipakita ba nga kung dili nato i-share o dili ta mga lagad pananitan karong Sunday, our target is maka-distribute ni og 5,000 tracts or gospel tracts this coming Sunday. Kaya adunay big event din sa Cebu City. And then, kung dili mi magkayusa, makaigsunan diri sa Cebu, Cebu Grace Gospel Church nga mo distribute og gospel tracts para anang special na Sunday, walay makabasa sa gospel tracts nga gibuhat ni Pastor Pilago. Walay makabasa, no? So, pinanglan nga mo participate ang sa tagsa. Kaya naman, ang atong concern is
kadtong pipila nga makadawat sa gospel tracts, makabasa sila, and then pinagi silang pagbasa, there is possibility nga na makasabot sila sa kaluwasan o makaangkon sila og kaluwasan pinagi sa gospel tracts. Muna mga igsoon, init ba? Yes, init yun karang Sunday, human simba, human paniudto, gidasig na ito mga kaigsunan dito sa Cebu Grace Gospel Church nga mo distribute gospel tracts. Init yun mga igsoon, pero worth it baya nga panalitan, mahurot ang atong gospel tracts nga target na ito nga 5,000 nga ihatag na to. Kung mahurot na to na glory to God na kayo nga that's our kanang privilege nga maka-share kita sa gospel pinagi niya na. Kana usa ka pamaagi nga makaalagad kita sa Ginoo pinagi sa pag-share, pinagi sa paghatag sa kanang basahon mahitungod sa mayong balita sa grasya sa Dios. So maigsoon mo kana bang pag-share o paghatag gospel tracts pag-serve ba na o pag-alagad ba na sa Ginoo? Yes. Kaya naman naiuban nga tagaan nimo and then dili nila dawaton. Pero ayaw i-personal na masakitan ka kay di wala niya dawata ang imong intention is good pero wala niya dawata ayaw ka goal or ayaw ka insulto kaya naman ang iyang gisalikway dili man ikaw ang iyang gisalikway ang Ginoo gibuhat nimo na tungod sa Ginoo para sa Ginoo and then kung dili niya dawaton time will come maatubang sila sa Ginoo di ba hukman magyapon tong mga dili magtotoo pero itambok sila sa linaw nga kalayo matubang sila sa Ginoo pinagi silang binuhatan and then wala sila ikapangulipas kay mingon sila minsan wala mo kadungog mingon nga katong January 18, 2026 di ba gitagaan ka og gospel tracts and then wala nimo dawata o mo toy pamagi sa Ginoo nga makaangkon ka og kaluwasan apan imong gisalikway kay gahuna-huna ka nga kuanto kanang dili to tinuod o ingon na ba so mga igsoon atong pagpangalagad nganong alagad kita faithfully sa Ginoo, ang motivation nato is concern kita sa mga tao nga wala pay Ginoo silang kinabuhi. Nga adto gid sila sa impierno, itambog sila dito sa linaw nga kalayo kung dili sila makakaplag og kaluwasan. Muna mga igsoon, kinahanglan nga motivation nato ang atong sa pagalagad nato ang kanang mga katawhan nga wala pay Ginoo o wala pay kaluwasan silang kinabuhi. Next nato makita diri nga true incentives nga gi-offer sa ato for serving our Lord and Savior is that in 2 Corinthians 5:9, wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of Him. Now, sa Bisaya tungod niini kita naghago aron anaaman o wala kita mahimong hinangop niya. Next ato makita diri nga true incentives or saktong motivation na gi-offer ka nato for serving our Lord and Savior is that the desire to be well-pleasing to Him. Kanang desire ba moalagad ka sa Ginoo tungod kay gusto ka nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi whether present or absent. So ato makita diha kung na may panahon gyud nga tungod sa mga kakulian dili ka kasimba, dili ka maka-participate sa mabulotan sa Ginoo pero sa gihapon bisag nakasimong balay, nakasimong trabaho sa gihapon nagkinabuhi ka nga well-pleasing sa Ginoo. Nga ang Ginoo gyapon malipay sa imong kinabuhi. Yes, manay punto nga gusto nato nga tagaan pagtagad. Next nga ato makita diri nga true incentives offered to us for serving our Lord and Savior is rewards. Kining reward mga igsoon. In 1 Corinthians chapter 3 verse 14, we then as workers together with Him plead to you also that all of you receive not the grace of God in vain. So, hoping and praying nga unta kitang tanan nga nagadawat sa grasya sa Dios na si Kristo na nagpakamatay dito sa krus Kalbaryo. Nga unta ang pagdawat nato sa grasya sa Dios dili unta sa kakawangan. So mala sa Ikadong Korinto kapitulo 6 bersikulo 1 nan kami ingon nga mga magbubuhat uban kaniya naghangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diya sa kakawangan. Hoping, now muna mga ison, reward ang imo bang pagpangalagad, ang imo bang paghago sa pagpangalagad diya sa Ginoo, kawang ba na ito bang sa Ginoo? Dili. According to 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
Ang imuhang kahago dili kawang atubangan sa atong Ginoo. That's why, my dear beloved in the Lord, usa sa mga butang nga makaangkon kita og reward according to 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover it is required in stewards that a man be found faithful. Gikinahanglan ingon nga kita stewards, kita usa na word stewards sa Bisaya, piniyalan. Kitang tanang tao, kitang tanan, piniyalan kita sa Ginoo. Mana kung ingon kagabi, ingon nga kita piniyalan sa Ginoo, kinahanglan unta makita sa Ginoo nga kitang tanan kasaligan nga piniyalan. So may ison reward. And then 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Now, sa inyo sa Balang Kasulatan, whether it be good or bad. Kay kitang tanan kinahanglan nga moatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo, aron ang matag usa makadawat sa mga butang nga nahimo sa iyang lawas. So sa to pa, bot pasabot nahimo sa iyang lawas, kanang nangalagad ka pinagi sa imong kinabuhi imong nangkon karon. Sumala sa iyang nahimo kini man maayo o dautan. Okay, so ako nang gi-explain atong kagabi kanang word nga dautan dili na dautan nga kanang nahimo kang kriminal. Kun dili unsa na siya kanang na-short ka, meaning like for example, naghatag ka, nitabang ka sa katao, pero sa imong pagtabang nagbagut-but ka, wa ka nalipay sa imong pagtabang sa katao. Kana ang imong pagtabang maayo. Pero ang imong motivation, ang imong kasing-kasing wala ni mo buhat ka na willingly, so maayo to siya pero wala ni hit sa standard sa Ginoo nga unta tagaan ka og reward tungod sa imong pagtabang. Nga naman, nagbagut-but man ka, bad to in a sense nga kanang wala so masunog ra gyapon to siya sa diyang i-test ka na pinagi sa kalayo. So mga igsoon sa tumatag sa kinabuhi, ato hinumduman nga usa sa adunay mga false motivation, aduna poy true incentives or motivation offered to us for serving our Lord and Savior. Now, hoping unta sa magapalan kita sa pagpangalagad, mo kini magahatag ka nato og guidance sa tumatag sa kinabuhi. Now, remember, aron pagyud madasi kita, ato gi-compare kining the unbeliever and the believer. Yung unbeliever gani, mo kining mga tao na nagtuo sa Ginoo pero sa unahuna lang sa buhat lang nila, pero dili sa kinasing-kasing. Wala gid sila nagsalig fully diya sa Ginoong Jesucristo or kanang nagtuo sila sa baba lang. Okay? So maning mga unbeliever, bot pasabot, wala pa sila relasyon sa Ginoo, dili pa sila Kristohanon. Now, ang believer naman, mo ni ang mga nagadawat sa atong Ginoong Jesucristo, ingon nga ilang bugtong og personal nga manuluwas sa ilang kinabuhi. So man ang mga unbeliever, wala pa yung relasyon sa Ginoo, wala pa nila gidawat ang atong Ginoong Jesucristo as their personal Savior and Lord, man ginatawag unbeliever or mga non-Christian. Pero ang the believer is katong mga Kristiyano na, katong nang nidawat, nihimog decision na ilang gidawat ang atong Ginoong Jesucristo as their personal Savior and Lord. Now, i-compare na to ni. Unsa may kalainan sa unbeliever o sa believer? Number 1, ang mga unbeliever, according to Romans chapter 8 verse 7, ang mga unbeliever, ingon diri, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So makita nato diri Roma 8:7, tungod kay ang unod-non nga pagkunahuna pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili ilalom sa balaod sa Dios ni makahimo gayud kini. Now, una nga punto maigsoon, ang unbeliever mo na sila ang kaaway sa Ginoo. So, kung wala pa kay Ginoo sa imong kinabuhi, wala pa kay relasyon sa Ginoo, kaaway ka at tubangan sa Ginoo. Kaaway ka niya tungod sa imong sala. Pero kung ikaw Kristohano na, ang kalainan, kung ikaw Kristohano na, ang contrast nini kung kaaway ka sa diyang dili pa ka Kristohano, sa diyang Kristohano na ka unsa man ka. Roma kapitulo 5 bersikulo 10 ingon diri, but if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, and much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Karon, unsa naman imong status kung ikaw believer na o ikaw Kristiyano na, reconciled na ka sa Ginoo, na pasiguli na ang imong relasyon sa Ginoo. That's why in this present dispensation,
our message is the message of reconciliation. Nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Jesucristo nga gibuhat sa Cross Calvario, ma-reconcile unta. Ingon nga kita kaaway, gusto sa Ginoo nangita siya way nga kita ma-reconcile ang atong relations kaniya. Mo na una nga contrast nga example. Ikaduha, sumala sa Isaiah chapter 57 verse 21. There is no peace, says my God, to the wicked. Wala dayo kalinaw ngadto sa mga daotan. Sakto no? Walay kalinaw nagaingon ang akong Dios ngadto sa daotan. Sa ato pa, kung ikaw dili pa Kristonon, wala pa ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala kay kalinaw. Wala kay kalinaw. Manaingon sa Ginoo eh. Pero kung ikaw Kristonon na believer na ka, sumala sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Aduna na kay kalinaw. Nga naman, tungod kay gimatarong nuguga, busa ingon nga gimatarong pinagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Tanaw ha, tungod sa atong pagtuo gimatarong kita sa Ginoo. Pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Minadiri kita adunay kalinaw uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Mga igsoon, next atong makita diri ikatulo. Diri lang ta si kutob sa ikatulo no. Ikatulong nga contrast, the unbeliever, according to Ephesians chapter 2 verse 1, and He quickened, you were dead in trespasses and sins. Bot pasabot mga igsoon, ang mga unbeliever has not life. Patay pa sila tubangan sa Ginoo. Tinood na. Kaya naman, kung wala pa kay Ginoo sa mga kinabuhi, patay ka tubangan niya. Mabuta na nga, murag kag zombie nga, naglakaw-lakaw ka nga, kanang patay ka tubangan sa Ginoo. Now, ingon diri sa Ephesians 2:5, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace, all of you are saved. Now, next, kung wala kay kinabuhi, patay ka tubangan sa Ginoo, John 3:36, ang contrast nini, tungod kay nituo ka sa atong Ginoong Jesucristo, he that believes on the Son has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So sa ito pa, kung ikaw, Kristiyano na, believer na ka, gidawat ni mo ang atong Ginoong Jesucristo, ingon nga imong bugtong o personal nga manluluwas, na ana kay kinabuhi nga wala katapusan. Apan, kung ikaw dili pa Kristiyano, wala kay kinabuhi nga wala katapusan. Muna may igsoon, praying sa atong pagpangalagad, sa atong pagpadayon, sa atong pagdaig o pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Naunta, kanunay na to nga i-emphasize ba ang saktong nga motivation sa atong pag-serve sa Ginoo. Hoping nga unta ang atong motivation, dili kay mahimo kang Kristohanon, dili kay aron magpabilin kang Kristohanon, dili kay aron nga mahimo kang spiritual, kundi dili unta ang imong motivation tungod kay magpasalamat ka sa Ginoo sa iyang gibuhat dito sa Cross Calvario, tungod sa gugma sa atong Ginoong Jesucristo, tungod sa concern nato sa mga wala pa makakapalag og kaluwasan. Aron tungod sa atong desire nga malipay ang Dios matag sa kinabuhi o tungod sa mga rewards and giandam sa Ginoo kanato. Mga igsoon, this is our challenge. Nga ang katong mga wala pay Ginoo sila kinabuhi, inimi sila sa Ginoo, wala sila kalinaw, wala sila kinabuhi, wala katapusan. Gusto sa Ginoo nga sila ma-reconcile. And ikaw, kung ikaw Kristohanan, your responsibility is to share the gospel. So karon kung adunay pipila ka nato nga nagatanaw nini nga life apan wala pa makakaplag og kaluwasan, now is the time. Karon ang adlaw, karon ang panahon, karon ang moment, karon ang time to accept Christ as your personal Savior and Lord. Panahon na si Kristo nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, siya gilubong og sa ikatulog adlaw siya nabanaw aron ikaw makakaplag og kaluwasan. Aron ikaw dili maadto, dili tambog dito sa linaw ng kalayo. Ang imuharang response sa iyang gibuhat dito sa Cross Calvario is to believe. Believe, tuuhi siya nga siya makaluwas imong kinabuhi. Isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Isalig siya ra gyud ang saligi sa tanan. Aron nga ikaw makakaplag og kaluwasan. Mingon siguro kasi ko galingon, dili man ko angayan tungod kay grabe kay ko ka magkasala, grabe kay ko kadaotan, grabe kay ko kabuluyagon, grabe kay ko kabisyoso. Walay sala nga dako or gamay nga dili kaya ipasaylo sa Ginoo. Our God is powerful ug ang iyang grace
ang iyang gi-shed nga dugo dito sa Cruz Calvario para kadto sa tanan. Para kadto sa tanan. Christ died once and for all. That's why, my dear friend, kung ikaw karon wala pa Ginoo sa imong kinabuhi, dawata ang atong Ginoong Jesucristo as your personal Savior and Lord. Sa tanan nga naminaw, salamat kayo sa iyong pagtanaw sa atong live. And I pray nga ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanimo o sa inyong pamilya nga inyong girepresentahan. Mayong gabi, and may God bless us all. Father God in heaven, thank you so much for being with us this evening. Salamat Ginoo sa mga pulong nga among na ambitan Ginoo. And we pray, Lord God, na ang tagsatagsa kanamo nakasabot o ang tagsatagsa kanamo mag-a-apply sa imong mga pulong sa kinising-kasing gayon. Ginoo, naghangyo kami nga sa mga kaigsunan nga naminaw, nagatanaw karon, ikaw sa magapanalangin kanila, maghatag kanilang maayong panglawas, magatagbo sa ilang financial nga pinanglanon, magaprotekta sa ilang matagbo sa kinabuhi, kung ano na naman sila mga balatian silang panglawas, ikaw magatabang kanila, pinagi sa pagpanalangin, kung ano na may sila tambal nga dapat silang lawas, aron nga makarecover sila o makapadayon, pinagi nini makapadayon sila sa pagkalagad kanimo. Kini o God, ang ginapray o ginasalig in Christ's wonderful name.